Anong oras umpisa ng rally, boss? Yung program, 3:00, pero before daw ng program, meron silang parang mini rally pa. Hindi ko alam eh. Badge yung pamimigay ng malalaking halaga sa congressman, hudyat ba yan na ayaw na nilang umalis sa pwesto? Hudyat po yan ng yung mga natatanggap po nila ngayong ayuda. Ewan ko kung ano natin yan. Ang hudyat po yan na distorted po yung utak nila. Kaya nilang magpahamak ng binoto ng mamamayang Pilipino. Kaya po nilang magtanggal. Basta lang po magkaroon sila ng pondo. Sa akin, ano na yun eh. Pag-amin po yan na distorted na po yung utak ng ating mga congressman. Gagawin nila lahat, magkapondo lang. Mas distorted po yung utak ng mga pamunuan, di ba? Sa labat naman, healthy pa. Thank you very much sa pasalabat ni Ramon. 10 AED. Yan. Siya Sanpay. Buenas tardes, mi amor, amiga, bonita, contigo, muy bien. Sir Baz, ang ganda ng paliwanag ni Congressman Dale Corbera kung bakit di siya pumirma. Mapapasana all ka. Kaya hindi na nila pwedeng i-deny. Hindi nila pwedeng i-deny na walang nagaganap na ganun. Kasi sa salita ng mga congressman, kinakailangan nila magpaliwanag. Yun yung problema eh. Nang pumirma ka, sabi ko nga, bakit kinakailangan yung, di ba? Ayun, yun yung nakalimutan ko. Meron ako nakalimutan. Diyan sa ayuda na yan. Kung talagang maganda yung proyekto na yan, bakit kinakailangan nyo pang magpa-survey? Kung tanggap ng tao o hindi. May narinig po ba kayo na yung 10 years? Kasi kaya ka nagpa-survey, bayad yan eh. Nagbabayad ka sa survey. Mahal po ang pa-survey. Baka kala nyo. Kaya mo pina-survey yan dahil para ipagmamalaki mo, kita nyo, gusto ng tao to. Pero tignan nyo, ang daming programa ni Tatay Digong. May narinig ba kayong pina-survey niya? Kung gusto ng tao yung programa? Wala pong ganun. Kasi ang nasa isip ni Tatay Digong, para sa tao to. Kung para sa tao yung mga ayuda na yan, bakit kinakailangan nyo pang magpa-survey? Para sabihin lang ng tao na approve kami dyan. Hindi po eh. May narinig ba kayong 10 years na yung 10 years na po yung passport at lisensya? Narinig nyo po ba ang pinasurvey yan ni Tatay Digo? Hindi na po kayo nakailangan. Nung pinatigil po ba yung pinatigil niya yung mga nalalaglag bala sa NAIA, may pasarvey ba yan? Yung war on drugs ba, may pasarvey? Hindi po kinakailangan kung ganun po yun eh. Hindi mo kinakailangan kung alam mong tama yung ginagawa mo, hindi mo kinakailangan ng justification. Yan po ang ginagawa ng ating mga congressman ngayon, panay justification. Kinakailangan po nilang i-justify kasi panay batikos sa kanila. Sino po bumatikos ng 10 years na sino po bumatikos ng libreng edukasyon? Sino po bumatikos ng 10 years na yung passport? Yun yung keyword dun eh. Gina-justify pa nila yung mga programa nila. Kinakailangan nila i-justify. Pati yung pagpirma. Pagpirma dyan kay BP Sara, gina-justify nila. Kung gina-justify nyo yung ginagawa nyo, sabi nga, di ba? Yun ang katakataka. Ginawa nyo na, kinakailangan nyo pang i-justify. Ibig sabihin, kayo mismo hindi solve sa ginagawa ninyo. Mindset. At sagutin nyo lang po kailan po nadaya. Kaya nga tinatapatan natin magkakadayan. Kailan po nadaya ang mga Duterte? Para po tayo tumigil na sa paglaban.
Wala, dahil hindi pa sila natatalo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ang umiiyak po karaniwan na nadaya, mga natalo. Bakit po? Gusto pa nilang tumakbo sa susunod eh. Sa Pilipinas po, pag ikaw umamin ka na natalo ka, wala ka ng kapag-apagasang manalo muli sa same position. Ha? Wala pa pong umamin na natalo sa presidential na naging presidente. O, alam nyo na ngayon. Ako, siguro, may dayaan, pero tignan po ninyo. Ito, real talk. Si Leni Robredo, sabit lang yan. Ang tunay na may pera noon na lumalaban, si Marroas. Ibig mo sabihin, ang dinaya si para manalo si Leni. Bakit ang hindi mandaya si Marroas? Bakit hindi niya dayain si Digong siya yung may pera? Sabit lang po si Leni Robredo. Kukuha niyo po ako. Kung tayong mga pangkaraniwan tao na konti lang yung kaalaman sa batas, basic lang, naisip natin yan, paano pa yung mga magagaling sa batas? Baka naisip na rin nila yan. So, ako excited ako sa impeachment. Kasi yung pinakamagagaling na abogado, bata, matanda, nariyan po lahat. Yung who's who sa Pilipinas ng mga abogado. Tsak po, kukunin dyan. Kasi tayo nalulula na tayo sa mga attorney na papanood natin, di ba? Pero hindi pa sila talaga yung mga pinaka-the best na lawyers. Yun. Kaya makikilala natin sila. Exciting. Buti napalitan na si Bautista ng DOTR na oo nga, no? Kanina, nag-resign po. Nabasa ko rin yun Nag-resign na po si DOTR. Actually, binalita natin yan na pinasisibak na yan. Pinasisibak na yan. Yan. Boss, kailan masimula ang kaso ni BP? Hindi ko maintindihan kung anong tanong mo. Kailan yung hearing ba? Sa NBI ba yan o sa impeachment? Dalawa na po yung may nakasampang kaso sa impeachment po. Yan po yung malamang daw ayon sa Senate President. Magsimula yan after ng SONA. Mga bago na po yung mga senador. Yung sa NBI naman po, kung kailan magpatawag yung DOJ. Kaya pala dami niyang interview kasi tumatakbo si Kiko. Correct. Buti napalitan na si Bautista. Yan. Boss, kailan nagsimula? Mga ano rin na nagpapalit sa kanya meron kasi yung private na balita ko yan na nakaraan na isa yan sa mga tinatarget nilang palayasin. Rekomendasyon nilang palayasin yan kasi grabe po 'di ba? Halos walang napapatapos na proyekto. Biruin mo sa pinagmalaki ang siya po nagsabi nito si Bautista. Pinakamalaking proyekto nila yung privatization. Proyekto mo ba 'yun? Binenta mo. Kaya kung yun ang pinakamalaki mong proyekto, yung privatization na NAIA, putya, ano ka nga pala dyan? Boss Badong, si Cesar Chavez nag-resign na rin pagka press secretary. May press secretary ba tayo? Sharon Dilawan. Boss, kailan nagsimula ang kaso ni BP? Kung pwede lang, Boss Buds, ipahiram ko yung lakas para makapunta ka sa mga proclamation rally. Yan. Kaya napansin nyo po, hindi ako tumatagal sa mga rally. Gusto ko yung energy. Masarap yung nabubuhayan ako pero once na wala akong ginagawa, once na hindi ako parte. Patawa si Sharon, feeling niya relevant pa din. Kiko niya. Si Sharon Rolex. Boss Badong, yan.
Kaso dyan, boss, win by number ang impeachment ni BP. Correct. Kaya nga po dapat tayo magtrabaho. Yan po ipaliwanag nyo sa tao. Baka akala nila walang epekto yung boto natin. No? Sabihin nyo sa kanila, direkta po yan. Pag nanalo po yung mga kandidato ni Marcos, malamang po ma-impeach si BP Sara, hindi na pwedeng tumakbo. Sila Martin na po ang ating magiging presidente. O tuloy-tuloy na po to habang buhay na tayong ganito. Sa impeachment sigurado hindi magiging abogado ni Shell Jokno, matatalino lang ang lalo. Correct. Bakit wala po kayo sa proclamation ng PDP, Kuya Bats? Opo, wala po ako. Alam niyo naman, hindi naman ako kasing lakas ng mga vlogger. Di ba? Ganun po yun. Kasi matrabaho po eh. Marami po kaming gamit eh. Dadala ka ng tripod, dadala ka ng mga pamalit na t-shirt. Nauupos po ako sa pawis. May bit kang nakita ko ron bawal magdala ng backpack. Pahirapan po paggamit. Marami po kaming gamit eh. Magse-set up ka. Ang problema pa po, yung pauwi, babiyahe mo na naman yung buong setup mo. Hindi po simple kasi yung